In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the hearts of the faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, by the light of the Holy Spirit, instruct the hearts of the faithful. Grant that by the same Spirit, we may truly wise and ever rejoice in his consolation. Through Christ our Lord. Amen. Mary, seat of wisdom, pray for us. Saint Joseph, pray for us. All the angels and saints, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Maayong buntag mga kabagting. Kumusta? Medyo na untuhan ta sa atong live ug atong pagpangapi karon. Kay medyo bugnaw ang panahon diri. Nag-ulan. Bugnaw kayo ang kuyuhoy sa hangin. Salamat sa Ginoo sa laing adlaw usab sa atong kinabuhi karon. Sa na mabugnaw ang kabuntagon, medyo bugnaw gyud kay gikan managulan. Sa tanan natong mga kabagting sa atong maabot sa atong live broadcast karon Luzon, Visayas, Mindanao ug sa gawas sa nasod, no? Sister Gingging, tanaw nato ug sa uban pa nga maka nagtanaw, nakita nato diha sa atong screen nga natay nagtanaw. Magso ng atong tema karon, maghisgot ta mahitungod sa Biblia. Kadaghan ko nakabasa sa mga comment sa uban nga mayon nato nagtuo man tuod sila sa Biblia. Mga tag biblical fanatics nga ito sila sa Biblia, pulong sa Dios. Pero medyo wala sila magsugod yun og nganong naay Biblia giun sa pag-abot nato nga naa kining Biblia. Adunay mga nagtuo nga ang Biblia may kalitra kay hinimo sa Ginoo murag napurma gyud sa Ginoo yung naghatag ditso ba ang libro. Kay na malagi mabasa nila nga ang Ginoo may naghipos sa iyang pulong. Ilang pasabot nga ang pulong sa Dios mauman ang Biblia lamang. Muna nagtuo sila nga ang Biblia humandaan na gihatag sa Ginoo. Aluoy kaayo ni nga mga pagtuo kay nasubraan yun nga wala na sense of history bitaw. Nagtuo sila nga ang pulong sa Ginoo, ang Biblia automatic na siya nga nahimo. Sumo ni atong i-correct mga igsuon. Kay ang tanan nilang pagpamatuod ani Biblia ra gyud ang basahon. Tagag kasaysayan, history nganong naay Biblia, Biblia ra pud sila mangita. Murag sobra na ni dili na ni
maayo mao ni ang mga bakak nga mga na mauhan sa mga tao sa atong panahon. Nga klaro ang Bible dunay Old and New Testament. Sato pa dunay karaan nga mga sinulat ug ang mga sinulat panahon na sa Christian era na dili nila makita na ang historical background mahitungod sa Biblia. How the Bible came about. Nganong niabot nato nga naatay Biblia. Nagtuo sila nga Ginoo ra jud naghimo ana. Wala na gitawag og human aspect, human instruments anong naatay Biblia. Ug naagaling pagtuoy nga na kini usa ka kuan gyud kanang bakak ug wala gyud sila masayod. Tungod kay daghan ron nga mga igsuon nato mga pastor. Na kung mag Bible study sila maigsuon, muditso ra gyud sila nga ang Biblia pulong sa Dios unya. Dili na sila maghisgot nganong niabot nato ang Biblia. Nganong nga napurma ning Biblia, nganong mao ni mga libro sa Biblia, nganong Old and New Testament ang Biblia. Dili na nila wali itudlo tungod kay dili manggod biblical ang tubag ana. Una nga kining mga Bible alone Christians nga ang ilang punto nga ang tanang pangutana Biblia ray patubagon, they are wrong mga igsuon. Nasayop sila ni ana. Giun sa pagpurmag Biblia ba day mo tubag? Nganong gitawag ning Biblia day mo tubag. Nganong Old and New Testament ni Biblia day mo tubag. Mao nay danghan kay pangutana about Bible that the Bible itself cannot answer. Nagtuo sila nga magic ba nahimo na ang Biblia. Maigsuon mao ni atong ipahibalo sa mga tao ug sa ubang mga pagtuo nga ditso lagbasa sa Biblia wala gani tagaig kalainan ang Old and New Testament. No, walay contextualization, wala na gyud. Mao na nga basta lang ang Biblia pulong sa Dios, ingana ra. Dili nga naon nato pagtuon ang Biblia. Ang maayo o ang sakto nga pagtuon sa Biblia musugod kita sa kasaysayan nganong naporma ang Biblia. Yes, we believe that it is all in God's will. Pagbuot, ang Diyos mo ay nagbuot nining tanan. Pero nasayod man ta nga ang atong Diyos, dili siya magikero o dili siya ingon nga kanapang gihunahon sa uban. No? Nga, mura na lang wala na human aspect, wala na human instruments. No? Ang Ginoo sa iyang sa iyang gahom, muhatag siya, mugamit siya mga instrumento. Mo na nga nung niabot na to ang Biblia. So nay libro nindot kayo ni usa ka Bible scholar man ni. So si Brad Dwayne Cartuhano usa ka Bible scholar ni, may na to Bible scholar kay nagtuon magyunis Biblia. No? So alang na to kitang mga nagtuon gyud sa saktong kasaysayan nga sa wala pa ang sinulat nga mga gitawag na to inspired writings. Naa na ang komunidad sa Ginoo. Naa na ang magtotoo. Dili mahimo nga ang Biblia mo'y nag-una na ayha pa ang katawhan. Ang Biblia produkto na sa believing community, mga taong nagtuo sa Ginoo. Una inspired sila, nagsulat sila. Okay? Muna nga nay usa sa pangutana diri. Okay. Is it true that oral tradition came first before the literature? Ato ni sabton, tinuod ba nga ang tradisyon nga mga binaba, pagtulunan nga binaba, nag-una kaysa mga sinulat? So mo nitubag ni Brad Dwayne Cartuhano.
Most scholars would suggest that oral tradition generally preceded literature. Tanang mga scholars, o most of the scholars, ngayon yun nga ang tradisyon mo ginaguna kaysa mga literature, literary sa mga sinulat na. For example, most scholars think that gospel story was told orally for a generation before the gospels began to be written. On the other hand, a written text might then be memorized and recited orally. So, sa mga ebanghelyo, for example, ang ebanghelyo, pati ebanghelyo na to, kining maong mga istorya diha, matud pa, gigamit na sa generation, daghang katuigan na orally. Kaya naghisgot man nas kinabuhi sa atong Ginoo. Maingon nato tagang milagros Ginoo sa kana. Mahimon ang gigamit nas mga tao, gisulti-sulti na nila nga sa kay gayon kana ang si Kristo, si Jesus nagmilagro dito sa kana. Before it was formed into writings. Unya matud pa sa dihang gisulat na ang usa ka hitabo, for example sa ebanghelyo, tungod kay daghang mga tawo niadto ug nasulat na sa usa ka komunidad, for example kang Mateo nga account, daghan kisabay mo kopya ni adto. Mahimong usa ka writings na unya gibasa na, gitun-an sa mga tao, then orally ila po nang gisulti-sulti gikan sa sinulat, no? Oral na dunay sinulat, pero tungod kay tagsaray makabasa, di po tanan makabasa, katong di kabasa sa pagsulti nga mao ni gisulat ni Mateo, una nahimo gihapon siyang oral tradition. Kay wa man mausa pa ang Biblia. Dili man kay tibuok na ning libro. For example, letter of Paul to the Corinthians, to the Romans. Pila ka tuig nga ang taga Korinto, ang gibasa nila Korinto ra. Kabasa ba dahil sila sa sulat sa taga Efeso, kaysa may nagkopya ato. Lumayo pa sa atong panahon karon nga pwede i-xerox, pwede na picture na to, ipada, doble na imong kopya. Mga igsoon, magtuon tag maayo. Dili ta mag-magic ani kung naunsa ang gimagic po nato ang Biblia. Mao ni dako kaayong sayo sa mga nagtuon sa Biblia nga mga dili Katoliko. Gawa sa mga mainline Protestant, kining mga Lutherans, kay baluman na sila. Pero kani karon mga bag-ong sulpot, mga igsoon, nagtuon na sila ang Biblia, humandaan na sa Ginoo. Klaro kayo, letter of Paul to the Corinthians, to the Ephesians. Na tinuod mga komunidad ng iyang gisulatan. Ang taga-Efeso wala masayo doon sa gisulat ni San Pablo sa taga-Roma. Hangtod na hipos kini, kanahimo na kining tibuok basahon. Pero dako pa kayo ang proseso. So, matud pa niini, sa mga nagtuon gyud, no? Nga, mahitabo, nga, doon na yung mga sinulat, pero along the way, si Pablo nagsulat, for example, sa sulat ngadto sa taga-Efeso, example na. So, usa ra nakakopya. No? Biki sa may nagkugi kag kopya, dili man tanan literate nga kamao mo kopya. So, mahitabo kay sulat na ni San Pablo ngadto simbahan sa Efeso, for example, ang mga nakabasa to, makabasa, mao'y magtudlo, kung ang mga taong nakadungog ni adto, ila tong i-share orally. Kaya wala pa may Biblia. Wala pa man sila kopya sa ubang bahin. No? So, tingali maingon ta nga, kung magkita ang taga-Roma o taga-Efeso, practical nga panglantaw nato. Asang komunidad na gisulatan, mahimo silang mag-inambitay. Yung mo ni giingong Pablo, for example, dili man tanan gisulat ni, di man pareha ang topic ni San Pablo. Unsaon man pagkahibalo sa taga Efeso about Eucharist, yung dili man na mo'y topic ni San Pablo sa Efeso.
naghisgot si San Pablo og Eucharist mas klaro sa sulat niya sa taga Korinto. No? Maghisgot sila mga sinulat. Pero bisan pa ni ana, nasayod ta. Kung ang Efeso, wala sulati ni Pablo mahitungod sa Eucharistia. Nakahibaw gyapon sila Eucharistia. Because the Eucharist, the celebration of the Eucharist, nga mao man ni ang pagsimba sa mga Kristiyanos, wala mang mag-agad na kay gisulat, kundi the liturgical spiritual life sa mga tao. No? Maunay ilang kinabuhi. Ang paagi sila nga nagsimba, mauman ang santos nga Eucharistia, ang atong santos nga misa karon. O na nga, layo ra ang mga pamaagi sa pagtuon sa itong maigsuon. Yet, they claim to be masters. Kana bang inunta nga, wag kita ka mao. Master kuno sila sa Biblia. Pero, upangutan no sila, giunsa man pagkatungha ang Biblia. Okay? So, ingon ana ang sitwasyon. Masayra na to. Then, kanus aman nahimo nga doon na tayo Biblia. Taas kaayo ang proseso mga kaigsuunan. Ato na lang ning, kuan ba, kana bang simplified na to. Sa panahon sa mga apostoles, may nga ang last nga apostoles nga nabuhi mao si San Juan, mga year 100. Ug matud pa, ang writing period, and di ni mabasa sa Biblia, no? Mayroon ba kuban Biblia rin tuuhan? Dili man mabasa sa Biblia kano sa gisulat ang New Testament, for example. Akong gi-specify na to ang New Testament. For example, ang New Testament. So, ang mga Bible scholars nagtuon, mas mutuutan nila. Dili ta mutuon ning nabasa-basa sa Biblia. Nga, ang pagsulat, si San Pablo, usa sa mga tinundan sa Ginoo, giilang nga apostol, may sulat mga year 48, anay tan-aw sa uban. Year 48 nag-start. Ang unang gisulat ang Thessalonians. So, kaya ang mga Bible scholars maigsoon sa ilang pag-ila, kung unsa kang tuigan ni nasulat, pinaagi sa unsay mga gamit, no? Unsa mga butanga gigamit, tingali apil ang mga language, mahibaw-an nimo unsa ning mga panahona tungod sa lingwahe nga gigamit, tungod sa mga gamit nga gigamit. No? O alangan magmoingon kag computer age na nagsulat si San Pablo nga wala may computerized nga butang. Kaya na. O naanay kanang typewritten nga mga sinulat, may tao, kini sulata, gisulat yun panahon sa doon na typewriter. Una na pamatudan man nga kining mga sulata, ang gigamit pa mga panit, kato mga gamit nila sa una. Sa ito pa, ang mga Bible scholars, di po sila ingon nga specific yun. Rough estimate lang sila. Di man na mabasa na to sa Biblia nga mauwi lang tuiga nagsulat si San Pablo kaya di man pinitsahan. Gawasog na pizza. No? Mo na estimate. Year 100, matud pa, posible ang katapusan nga nasulat mo ang basahon sa pinadayag. Kining basahon sa pinadayag sa una, wala pa na dawata gani nga inspired. Gitanaw pa na sa mga leaders sa simbahan. No? Unya, after year 100, ang mga sinulat, tuwa pa na sa specific nga mga dapit o asay gisulatan o kinsay gisulatan. Ang sulat ni San Pablo nga tukang Timoteo, posible dito na tong Timoteo. Kay, obispo man siya. So, unsay gisulat ni San Pablo niya, dili to, wala to gi-reproduce as a book. Kundi niya itong giwali. Kay mo iyang sulat ni Pablo.
Unang uban nga address nga to sa mga komunidad, dito sila community to. Nga na, normal ni siya. Ing ana ang paagis Ginoo, di kay gimagic sa Ginoo nga. Anong sulat ni San Pablo taga Roma, taga Corinto, kang Philemon, kang anong adresan pa man niya og magic na nas Ginoo. Kaya ang atong Catholic understanding is that kanang ang pulong sa Dios, ang Biblia, pulong sa Dios, ang pulong sa Ginoo diha sa tawhanong pagsulat. No? Ang tao naggamit sa iyang tanang human capacity, human knowledge sa pagsulat. But matud pa, nga na ang atong pagtuo, giyahan siya sa Espiritu Santo. Okay. Year 100 to 200, wala pa na purma ang Biblia. No? Matud pa mauni ang panahon nga kanang panghipos. Nala. Ato na lang ning tinibuo ko nga pagsulti. Maka-research man na, ug mo research mo. Year 100 to 200, rough estimate sa maong usa ka gatos ka tuig, mao ang pangita sa mga basahon ug paghipos niini. So gi-compile ang mga basahon. Nakita nato sa history, matud pas mga Bible scholars, dili atong kaugalingon, nga daghan kay mga sinulat. Daghang ebanghelyo dili lang ng upat, na Gospel of Thomas, Gospel of Peter, Gospel of Judas, Gospel of Barnabas, usa pa. Ang uban gani naa pa na kita pa na sa mga sa archive nato sa atong simbahan, no? Unya sa paghihipos nila kay daghan man. Unya ang simbahan nagkinabuhi na, nagwali na ang iyang mga kaobispuhan adto. Giwali na sila, nagmisa na sila. So, wala pa'y pareha sa atong gibasa karon nga Biblia o sakramentaryo, ingana, o kanang leksyonaryo. Ingana kanay, dili pa. They're just preaching orally. Ingana ang nahitabo. Kadungog sila. O, mahimong gigamit nila ang kadtong mga sulat. Okay? Kaya usa sa nakita na to nga qualification nga ang usa ka sinulat ang ituuhan dawaton nga inspired word of God, linamdagan kung gigamit ka na sa liturhiya ug ang iyang mga punto pagtulunan niya ng maong sulata sibo sa tradisyon sa simbahan na mo gituuhan, no? So mo nagihipos. Pero dako kayong problema, unsa man gyud ang sakto niini. Daghang mi attempt nga mihimo sa ilang kaugalingon nga kanang canon pag-ihap og mao ni ang inspired word of God. No. Dunay mga individual nga nagkuan nga kini mao ni inspired word of God. Pero abi ninyo mga igsoon na problema gihapon. Isa man gyud, asa man gyud niini ang opisyal gyud nga matawag nato mga basahon nga linamdagan sa Espiritu Santo ug sibo sa kinabuhi sa simbahan. May lain simbahan sa una, Katoliko man. Lisod lang ang kuno sa atong mga igsuon, no? Ang mga dili Katoliko. O may lain simbahan, early church. No? Mao nga ang mga obispo sa mga 4th century na kay second century mo pagpanghipos, ang 2nd century towards 3rd century maong pag-select. Unya daghan pa sila problema kay dunay mga basahon nga heretical. Mao na nga pagka 4th century 300 up diha na ang mga kaobispuhan. Naghimog mga konsilyo, no? Council. Kay mao naman sila ang official authority nga mag-declare sa gitawag na tong final canon. Canon is the measure, no? Gisukod gyud unsa gyud ang mga basahon. Na apil ang Old Testament, naghimo ang
simbahan o mao ni basahon sa Old Testament kanang 46 books. Mao ni ang canon sa Old Testament ug ang canon sa New Testament ang 27 ka libro. Dili si bisan kinsa nagbuot ana kun dili ang simbahan. Kaya ang simbahang Katoliko nakasunod man tagod sa otoridad nga gihatag sa Ginoo. Ang inong idili din sa yuta, idili itos langit. Ang inong itugot din sa yuta, itugot itos langit. Mateo 18:18. Uban sa Santo Papa, kagingna sa Ginoo, ihatag ko kanimo ang mga yawi siging harian sa langit. Ang imong idili din sa yuta, idili itos langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot itos langit. So the Pope and the bishops has this authority to decide authentically unsa gyud ay ang makarga nato sa Biblia o karon na finalize nato 27. Pero how come nga ang ato maigsuon nga igura nagbasa sa Biblia nag-atake sa simbahang Katoliko? Nga siya man ang instrumento, siya man ang naghatag, nag-decide gani unsay pulong sa Dios, unsay mo qualify nga inspired word of God, inspired written word of God. Mauna na ron. So, nahimo nang atake nila ang maupagani nagbuot unsay mahimong Biblia. No? Otherwise, ang supak sa ingon ani nga pagsabot na to og explanation na to sa history sa pag-abot sa Biblia, mohatag sila bagong explanation. Na ito mga igsoon diha, buot mo explain pero likay-likay sa kamatuoran. Maglisod yun sila pag mention nga ang simbahang Katoliko mo ay hinungdan ining tanan. The fact nga ang simbahang Katoliko mo ay nagbahin sa kapitulo ngadto sa bersikulo. Kaya ang unang Biblia, so mga 16th century, itong maupay pag sugod sa printing press mga igsoon, 1546 man siguro ang printing press. So ang kanang Gutenberg Bible na amang ko ingon ana, wala ko diri lang. Latin ang first kanang Bible gyud nga giprinta, Latin Bible, Gutenberg Bible, wala pay bersikulo maigsuon, no? Naka-eskwela man tag Latin, ako maglisod kog basa kay murag sumpay-sumpay ang iyang kuan. Dili pa ingana pod kahanay ang printing press sa mga words. Unya mao ti kinaunhang Bible nga giprint. Kay sa una 110 kitsa may mga nagproduce sa Biblia sa dihang gidecide na sa mga tuig 397 towards kuan 405. So nga, na-finalize ang canon of the Bible, especially the New Testament, 27 books sa New Testament. This aman ang reproduction sa Bible, mga isuon, dito sa mga monasteryo. So mga monks, ang mga monks mo ay nagsulat. Kaya naaman sila dito, secluded man sila, grabe ang ilang pagsulat dito. Niya, muna, padahon ni Saint Jerome, sa diha na ang kanang diha na tong mga before sa Latin, no? Makita mo yun na to Saint Jerome, before sa printing press sa Gutenberg Bible nga, diha na sa 16th century, naapa si Saint Jerome sa mga 4th century, 380. Nag-translate na siya. Kaya lagi, ang pinulungan sa Old Testament, Aramaic, Chaldeans o Greek, mga ubang mga languages sa Old Testament, unya, ang New Testament, Greek na siya, gitranslate na ni Saint Jerome into one language nga Latin. Kamo man ni ang official language sa simbahan. Mo nga nitong ang gitawag og Latina Vulgata o Latin Vulgate. But it was a written translation by Saint Jerome dito sa Bethlehem
Dito sa Jerusalem, dito sa Bethlehem siya nag-translate. Nagaron. Mga naggamit ng Biblia, wala nga kakaila ni San Jeronimo. Wala kaila ni St. Jerome. Nga St. Jerome ay first nga nag-translate into Latin. Unya, unsa man ka-importante nga ma-translate ni St. Jerome ang Latin o ang Old and New Testament lain-laing lingwahe into one language nga Latin, unsa man ka-importante. Maisoon, importante kayo tungod kay niadtong panahon na matud pa ang Latin murag medium og instruction, murag mas common siya nga language. Para karon English ba? So if you know English today, masayon kasabton sa tibuok kalibutan. Bitaw nalipay ta, ang uban lipay nga si Pope Leo or Cardinal Robert Prevost maoy na himong Santo Papa kay American man siya, maayo man siya mo in English. Unang once nga musulti sa English, mas dako yung ka-coverage sa mga makasabot niya. Kaysa musulti siya Latin or Italian. Muna nga, sa una ang Latin, mo'y masabtan. Muna nga, dito sa yun ra i-translate ang Latin into lain-lain nga languages. Nga naman, daghan mga makasabot og Latin. So karon og dunay libro nga English, sa yun ra siya i-translate. Kaysa natay librong Bisaya, lisod kayo na i-translate sa ubang language, kaya dili man tanan master og Bisaya. Pero English, ang to nga Ilocano, ilang i-translate English to Ilocano. Kita, English to Cebuano, English to Tagalog, English to Japanese, o unsa pa. Sayon-sayon ra kay mas knowledgeable man ta sa English. Mo na sa una, knowledgeable man sila Latin. Mo nga gisugo sa simbahan si St. Jerome i-translate into Latin. Maugigi ka tiguangan, maugigi ka santusan ni San Jeronimo kay diba, mga year 383 to 405. No? Mana nga pila ka tuig na siya. Nag-translate ra siya. Ingana kasaysayan sa Biblia maigsuon. Na ang ato maigsuon rong nagsigilag basa sa Biblia, naapa cellphone ang ilang Biblia. Iatake nagsibahang Katoliko. Know your history mga igsuon. So siya disagikan ng Biblia. Kung mag-wonder ka, kung makain ka nga, wow, mamadi ni, tinuod. Ay, pagduo sa pastor nga, nagwali ra ang Biblia pulong sa Dios without tracing the history. Wag mo basa, nga ano man yung Biblia ni kabut man ni adin eh. O kamusad nga Bible studyhan, o laing tinuan, pangutahan na mo. Digiun sa pag-abot na to Biblia. Ay mo to umay, Ginoo may hinungdanan ni Ginoo. Nagiun sa man sa Ginoo. Kung sa may pamaagis Ginoo. Dito man ta nga Ginoo maghinungdan ning tanan. Kay iya guning pulong nga iyang gipasulat sa tao. Pero kay gipasulat na niya sa mga tao, lain-laing mga tao, lain-laing panahon, lain-laing lingwahe, lain-laing rasa o kanang kapanahunan, kiunsa man nga nung nahiusa man kini. So ito ba? Because of the Catholic Church. That's the answer. Nang uban ko gusto ko mo supak para nako before we tackle, we argued on the Bible about what was written in the Bible. Let us first study how the Bible came about. Kung makahibalo ka nga kining Biblia gikan ni simbahang Katoliko, no? As a whole, no? Kay ang Old Testament wa man na ang kunan nato gikas Katoliko. Gikan na sa simbahan sa mga Hudyo. We consider them the church, the Israel, and the church that was founded by Christ is the new Israel. Mo ikatumanan. Kisa may nag-ingon nga ang Old Testament dawaton nato kung wala pa ang simbahang Katoliko. Mo na may isuon hinaut-unta nga nagkat-unta ni ini. Okay? So atong shout out ang atong mga nagtanaw. Leia Estosi. Good morning. Angel Autentico Garcia. Ayong buntag diha gel. Green na gyud karon, no? Naman daron sa ordinary season. Green na ang iyang heart.
Sister Mary Claire Mulit Enriquez, maayong buntag. Ma'am Emilda Itang, no? Ma'am Aldang, maayong buntag diha. Ang atong coordinator sa Divine Mercy. So magpa-seminar mig Divine Mercy diri ha. No? Imbitaron mo. Mirasol Gundi Paas, maayong good morning, maayong buntag, no? Sister Bernarda Ibarzabal, Mary, Mother of the Church, pray for us. Thank you for sending stars. So, pwede tang mo hatag og stars o katabang ta sa atong pagpadayon sa atong mga buluhaton. Gingging, Jojo Duran Dayuday. Good morning. God bless. Hey, El Suilods de Sila Rosa. Good morning, Father. Watching from Davao City. Okay, God bless sa Davao, sa alamin na sa atong mga Catholic Faith Defenders. Leonard Gamalo Namok, maayong buntag, Father Greg, watching from Maribohok, Bohol. Okay, God bless diha sa Maribohok. Ana Marie Maniquez. Okay, murag, taw-taw nawa ko ka, kung ano mo, Sister Ana Marie, maayong buntag, Father Greg, God bless you always. Alma Balidoy, good morning, Father Greg, God bless you. Okay, so, mao ni atong mga bang nagtanaw. Okay, Brad Daniel, PSL Daniel TV, good morning. So, salamat kay Brad sa imong pagpadayon o mo sunod mo aning mo follow mo sa iyang PSL Daniel TV, no? Kay pugihan sa kayo ni na nga nagpanalipod, nagpasabot sa atong pagtuong Katoliko. Gabriel Katubig, Apagunsado, good morning, Father Greg, ug sa tanang followers ni Modre watching from Santa Clara, Lamitan, Basilan. Okay, good morning sa tanang Kapilyano. Okay, good morning sa tanang Kapilyano. Good morning po sa tanang mga kabagting. so Brad Daniel, padayon yun, padayon. Si Brad Daniel, taga ato ni, taga Bohol ni. Sa Inubanggam to Inubrad, no? Morning, padayon, kusog ang atong Catholic Faith Defenders. So for your information, maigsuon, ang next nga National Convention ari mahitabo sa Bohol. Welcome to Bohol na gini. Okay? Mangandam ta niini, dako nga okasyon. Ron, ang ato maigsuon, lagyoy, makapamalandong na sila niini. So we plan for kuan gyud kanang dako nga okasyon. James Boy, good morning, Father, from Negros Occidental. Okay, God bless sa Negros Occidental. So sa ating lahat ng mga taga-subaybay sa Luzon, Visayas, Mindanao, at sa ibayong dagat, no? Iring gilaygit. Kuyawa sa di. Ngalan, no? Unya to dre kay mo rationalize man dayon sila sa apostasy. Apostasy man diha pads. Tuko dayon og bag-ong sikta. Okay. Mao na nga magtukod sila bag-ong sikta, murag sila iring gilaygit, Brad. Sani babay ba ni laki, iring gilaygit. Katawan na sa nang imong ngalan diha, Brad, no? Na ilang nagtuo sila kining dunay nagtuo sa apostasy, maisuon nga total apostasy. So ang Acts 20 naghisgot San Pablo sa hitabo didto sa Efeso, no? Sa Efeso naghisgot siya, nagikan sa inyong pundok mo barug ang mga bakakon nga mga magtutudlo, but it doesn't mean nga ang tanang ang mga bakako magtutudlo diha sila makaguba, makahurot sa mga sakop. Kurang ilang gipakabakakon si Kristo ani, no? Ang ilang theory of apostasy, mga igsoon, mo na gipakabakakon nila si Kristo. Yan ni Kristo, ako magauban kaninyo kanunay. Pero sa pag-uban ni Kristo sa iyang katauhan, wala magpasabot nga walay sakop niya nga motipas, no? Walay sakop nga motipas o simang. Simang begini Judas. Pikit na lang na yang 12 ka apostolos siya pag nagpili. So kung
dili nimo patipason na ug mo tipas sayop na murag imong gi-blame si Kristo. Wa ta mo ingon nga si Kristo sayop kay si Judas wa magtinarong. Doon ay libre yung kabubuto ng tao. Nana nga ang apostasy theory kana nila mao nay gigamit sa daghang mga tinuhan sa pananglit sa gikan ni Martin Luther mismo, no? Martin Luther usa ni sa pari maning Agustinian, no? Sa papa na to Agustinian ra ba? Agustinian man ni si wa ko masayop Agustinian si Martin Luther. Usa siya naguna nga nasayop ni simbahan. Ni apostasya ang simbahan. Na, ang mga tao tuwa ni tuo daghang mga ni tuo ni Martin Luther usa ka pare nga itipas. Yahaya mag ang Ginoo adtong Martin Luther. Wala man dili man tinuod. No? Unya ang mga Sabadista, apostasya ang simbahan. Pero wala magtudlo si Ellen White nga ang Katoliko tinukod ni Talpulano, tinukod ni Constantino, pero mga bagong mga pastor nila, mga evangelist nila, si Constantino ko yung nagtukod. Pero hangtod karon problema kayo na sila anak maigsuon kay ato manggipangayuan asa sa libro ni Ellen White labi na sa The Great Controversy. No, do na tay igsuon nga asa man sa Great Controversy nag-ingon nga si Constantino ay founder sa Catholic Church. Mao na pastor ug sila'y mosulti dili gyud matinud-anon. Bisan sa pagtulunan ni Ellen White wala nila tudlog tarong. Wala man in taon si Ellen White magtudlo nga si Constantine mao founder sa Roman Catholic Church. Nagtudlo siya nga ni apostatize ang simbahan. Di mo po na tinuod. Mo apostasikin tayo ang simbahan, mabalhin si Kristo as head of the church. Christ is the head of the church. Mubalhin din siya sa Sabadista dito sa Amerika 1863. So mo nahidako kayong pumakak, no? Piki sila dihan dapita, no? Diding Digal Mendez mayong buntag diha sa Rebulyones. Sheila Love, thank you for sending stars. So, grabe ka generosity ni si Sister Sheila Love, no? Sige, mao gini iya. Ihatag na to og stars, no? Salamat kaayo sa inyong suporta. Okay. Unya, isa ni si Mac Frix Hibaya Wong Fehong. Mayong adlaw padre. God bless. Okay. Sa di ta kabasa, sorry kayo di mabasag sakto ang inyong mga ngalan dire. So, kana maigso, no? Nakita na to nga ang atong maigsuon sa atong panahon ron. Ituo man tuon sila sa Biblia pero wala gyud sila. Wala na hinon sila magtuon og maayo. They just read directly. Direct lang sila nga nagbasa sa Biblia unya sa buto nila ilang kaugalingon. Nagtuo sila kay pulong sa Dios man kini kanang murag na magic lang yun na himong libro dayon. No, magbasa ta ug unsay hinungdan nganong na porma ni Biblia. Unya, nagtuo sad ang atong maigsuon nga ang pulong sa Dios kini ra yung Biblia. Doon na may umaabot nga dialogue ni Brad Julito Daig maigsuon. Talitapos man kuno sa June ingon siya. Ato ni hisgutan kay ang tema iyang pamatud-an nga ang Biblia mo'y haligi og sukaranan sa kamatuoran. So nindot sad atong tan-awon og sakto ba ang maong prinsipyo, ang maong paghisgot niini. Okay. Unya ang Biblia sa uban nagtuo sila nga mao ra jud nay pulong sa Dios, no? Unsa may pulong sa Dios kana ra bang naas Biblia? Mao ni dakong pangutana. Ang pulong sa Dios mapriso ba sa litra? Mao ni kay ang ubang Bible alo nagtuo mo sila ang Biblia ra mao ay pulong sa Dios. No?
Therefore, so pa'y Biblia, wa pa day pulong sa Dios. Or umutuo sila nga ang pulong sa Dios mao ni sa dihang gisulat ang Biblia na transfer dihas libro. Aw ang pulong sa Dios na transfer lamang dihas libro. Mo ni kinadak-an kayo rong pangutana. Be. Yes or no ba ang uban? Ang Biblia o ang pulong sa Dios kana rang naas Biblia. Mo ni ang ubang tinuhan nagtuo sila mao ra na. Pagkaluoy, mao din na sila moingon ang Biblia naguna sa simbahan. No? Ang Biblia naguna sa simbahan. Na kisa may mubuhat sa Biblia, kisa may musulat og wa pay simbahan. Awa na, why logic, no? Iring gilaygit, these new sects are like the old heretics during early days of the church. Yes. Hinod na. Mao naman Mao bitaw na nga. Okay? Bisag kung saan atake nila ang simbahan, doctrinally, the churches always have the answer. Ano man, kining mga bag-o karon, labi na ning mga Bible believers kunuhay, nagkutlo ra pod sa Biblia, nga ang Biblia nga mao'y gibasa na daan sa simbahang Katoliko, gidoktoran, o nahibaw-an nga kini sibo sa doktrina simbahan mao nagi-approve nga mahimong apil sa Biblia. No? O ikaw nagbasa diha na ma-misinterpret nimo, masugamak gyud ka sa simbahan. Kaya ang simbahan labaw pa ng suhito nimo. No? Kapag upo mong nagbasa sa Biblia, ang simbahan mao magani siya nag-decide unsay mahimong Biblia. No? Kana ako na huna-huna na mao na imong atakihon. Yes, kami tingali nga nagtudlo, posible na mga part nga di mi kayo suhito ni ana. Pero magtuon ta, the church has already answered all that attacks. Kaysa una pas mga irihis na ana. Example, sa pagka-Diyos ni Kristo, na dili mo tuo nga si Kristo Diyos. Iglesia ni Kristo o saksing Jehova. Ang simbahan dugay ang nag-explain ni ana, panahon pang Arius, kasi Arius parihag doktrina ninyo. Iglesia ni Kristo. O saksing Jehova, murag dunay twist gamay kay si Kristo si San Miguel Arcangel man. No? Uban pa. Unya, dunay uban nga si Kristo kanang Diyos lamang dili tao. Murag si Eli Soriano. No? Si Kristo dili tao, Diyos ra siya. Una sa mga mag-iirihi sa una. Okay, si Arius tao ra mas Kristo. Binalik ang kuat. Kang Eli Soriano, murag ugwa ko masayo. Si Kristo Diyos ra dili na siya tao. Ang ato kay ipa-clarify man nato tungod ni Arius nga tong i-clarify gyud nga ang pagtulon na simbahan si Kristo Diyos ug tao nga matuod. Na? Ang ikaduhang persona sa Dios nga mao si Kristo mi assume siya og tawhanong kinaiya. Mao nga ang usa ka Dios nung persona nga si Kristo dunay duha ka kinaiya, Dios ug tao nga matuod. No? Silang di man ni Christology atong explanation karon. Jose Lito, good evening, Father. Good evening, Pod. Brad. Albert Abino Itim, maayong buntag diri o sa tanang viewers. Okay, maayong buntag diha sa ASPA. So, okay na mga igsoon, no? Masabta na to. Kung dunay moduol ninyo, magbasag Biblia. Bisag simple ra mo Katoliko, no? Kanang wa gyud mo masuito sa Biblia. Pangutan na lang. Giuno sa nganong ang Biblia, nganong naaman tay Biblia. So, dili mo wala mo katuon wala mo katuon sa apologetics. Dili sa di pa mo makiglalis unsay nasulat sa Biblia. Pangutan Ituo ba sila nga ang Biblia bunga na sa simbahang Katoliko? Kag di sila motuo, ayaw paminaw. No? Ug motuo sila nga ang Katoliko mo ay nag-compile, mo ay nag-decide, mo ay nagbuot unsay mahimong inspired word of God, mahimong Biblia, unsay makarga dihang libro ang simbahang Katoliko, nasad nga nganong motuo man minimo. Mas motuo mis Katoliko kay siya may nagbuot na. Di sila katubag maigsoon, no? So ingan nilang, no? Mo ni akong ibilin ninyo mga Katoliko. Og naay laing tinuhan magwali o gustong makig-istorya ninyo, ayaw kadlok. Ingna lang.
Ingna lang. Kay balo ba ka brad, isagikan ang Biblia. Nganong na purma maning Biblia. May sila, oy, Ginoo nagbuot. Saon sa paagi nga gihimos Ginoo kini. Umoy sila gi-magic lang ay mura kag nagdamgo, ayaw paminaw niya. So og swito sila og mayon sila nga nakatuon gyud maayo, gitudluan sila sa ilang pastor. Mayon sila nga asibang Katoliko magyod. Siya'y nagbuot unsang libro ha makarga nga mahimong Biblia sa ilabi na sa New Testament. No? Si Martin Luther sa pagkasunod na iyang gitangtang ang ubang libro ang gitawag na tog Deuterocanon. Pero wahin na si Martin Luther. Pero ang first canon yun nga nahitabo, final canon, si ba Katoliko yun? No? Nga kumpleto yun. Old Testament 46 unya 27 sa New Testament. Una mudawat sila nga simbahan Katoliko na og di sila mudawat sa man simbahan na Katoliko ra magin una. Katoliko magin naghimo ana. Ay pwede na imo inon nga mas maayo maminaw kas Katoliko. Ayo paminaw si imong pastor kay igura mong nagbasa-basa sa Biblia. Nga dili sila kalusot maigsuon. Ayaw pakiglalis sa panang mga larawan sa padiha. Sulod naman na sa Biblia. Ari pakiglalis sa before ta maghisgot ug sa inaasulod sa Biblia. Mo hawa na sila. Mara na ipangutana. Nindot kaayo na. Kanang imong gibit-bit nga Biblia brad sa kasaysayan ana. Nganong nahimo mo ng Biblia? Di ba? Apiki sila ana. Daghan sila maghisgot-hisgot pa sila pero nay oras tinuod yon, no? So, yan na. Mo na akong tips ihatag karong buntag. Pangutan na sila nganong napurma gyud ning Biblia, Old and New Testament. Gani pwedeng pangutanon nganong dunay kapitulo bersikulo. Kay ako na nang tested na o sa kapastor akong gipangutanan ni adtong first year college pa ko, no? Baptist nga pastor. Nangutan ako nga kanang para nimo pastor o kanang kining sa pagwali nimo naghihasgot magkag kapitulo bersikulo. Ako ipangutana. Kisa may nagbutang og kapitulo bersikulo sa Biblia. Sabi niyo ang tubag niya dili importante. Dili importante nga mo iyang gikutlo-kutlo sukad sa pagiyang pagwali. Katoliko man naghimo ana. Pari o obispo may naghimo ana. Nag-search na nato ron motubag ang asatag search engine natong gamiton. Marilo Flores, good morning. So diha sila makansi mga igsuon. Ug atong iyang po nga makapamalandong sila ni ining maong kamatuoran, min sila nga Katoliko mo gyud di ay no. Anong ari man ko sa mga pastor nga sila ra may nagbuot-buot silang simbahan, no? Sila ra po'y nagbuot-buot og basa, sila say nagbuot-buot og sabot sa Biblia. So hinaut ta nga doon na mo'y nakatunhan sa atong episode karong buntaga sa atong Q&A with Dicks and Coffee. Sa mga kausapay ng alagad Padre Greg Mendez, magpasalamat sa inyong kanunayng pagsunod. Please like and share o niya follow o niya let others follow also para daghan tang makatunan mahitungod sa atong pagtuong Katoliko, atong ipadayag pinaagi sa pag-ampo, pagpaubos o paghigugma o panghinaot na atong maigsuong malamdagan, mahibalik sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoo ang simbahang Katoliko. Daghang salamat ug ang Dios manalangin kinung tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.